Alright, Mabsat, nandito tayo kay Attorney Claire Castro. Senator Alan, to Sherwin, usap tayo. Huwag ka papagamit sa Malacanang. Isang bitag, beware. Ano kayo pag-uusapan ninyo? Eh, nako po, mukhang alam na natin. Sige, pasukan natin. Attorney Claire. Natandaan nyo, Mabsat, no? May record na itong si Cayetano, no? Yung term sharing. Diyos ko po. Bilisan natin to. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. But Forward. mga kampon, hindi makapaghintay. Aalay sa poon, Ivy Ridge. Okay? So mga clear, punta na tayo dito, ha? Bakit? Kasi may proposal kasi itong si Senator Alan Cayetano, kay Senator Sherwin Gatchalian. Mag-usap daw sila. So, siyempre, basahin natin bakit siya nagpo-propose ng ganito. At ang proposal niya bang ito, kapani-paniwala. Diba? Kailangan ba nating paniwalaan? Good faith ba? Kailan ba naging good faith ang isang Alan Cayetano? Ayun lang. Diba? Mga Chris, ito muna tayo, ha? Okay, punta tayo dito. Marami na kasi, ha? Marami na kasi ang kumikilala. Okay? Mahaba pa ang listahan ng mga sumusuporta sa naging kudeta sa Senado na nagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Si Gatchalian mismo naglapag pa ng mga resibo. Tila walang atrasan ang deadlock sa Senado dahil sa Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian sumanguni sa mga legal na ekspertong may sapat na kaalaman niya pagdating sa patakaran ng Senado. Sa isang social media post ngayong araw, inihanin ni Gatchalian ang kumikilala sa kanyang posisyon bilang pangalawa sa pinakamataas na lider ng Senado. Nariyan daw ang Integrated Bar of the Philippines na sinabing lehitimo ang quorum of 12 dahil may dalawang senador na hindi makakadalo sa plenaryo. Isinama rin ni Gatchalian ang ilan sa mga constitutional experts. Well, mga kliro, Socrates Villegas, Retired Justice Adolfo Ascuna, Dr. Pacifico Agabin, mga kliro, din. Meron pa si Din Santa Maria. Gaya ni Retired Justice Adolfo Ascuna, Archbishop Socrates Villegas at Dr. Pacifico Agabin na nagsabing hindi bago ang pangyayaring 12 ang justified number for a quorum. Sa isang pahayag kasi na inilabas ng law teams under the organization, ipinaliwanag ng mga profesor na hindi Ang mga professor na to, mga kaklira, iba pa yung IBP, professor to. intensyon ng constitutional framers ang bigyang kapangyarihan ang gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago para Okay, sabi dito, while 24 senators were elected, one of them, Ronald Bato de la Rosa, has been in hiding. His whereabouts unknown. To insist that he should be counted in determining a majority for purposes of quorum is to accord someone who is evading arrest and the processes of law and deliberately putting himself beyond the reach of any legal coercion. Hindi mo nga mahanap Alasatin nyo, papasukin nyo. Senator Alan, para i-count nyo. 23 pa rin. Wala si Senator Jinggoy. The power to hold the entire legislative hostage. Ito yung ginagawa, itong gustong gawin ni hold hostage ang buong ng Cayetano block. The power to hold the entire legislature hostage. It is a choice between insistence on numbers over the functioning of the legislative branch of the government. Certainly, it could not have been the intent of the framers of the Constitution to give any member, either of the House of Representatives or the Senate, the power to cause a deadlock that makes all legislative business impossible. So pag may deadlock, wala tayong kilos, wala kasing quorum. Senator Alan Peter Kasi nagtatago yung isa nakabilanggo. Diba? Kung ano yung conveniente kasi sa kanila, yun yung gusto nilang madinig or sabihin. Samantalang sabi natin, 2015, ito na yung ginawa nila, nagkaroon ng quorum of 12, nandun yung dalawang magkapatid, Senator Alan at saka Senator Pia. Nandun si Senator Loren. Pero nila banggit yun. Ini-insist pa ni Senator Alan na siya pa rin ang Senate President. Then of course, there's the fact that Senator Jinggoy Estrada is currently under detention, is factually unable to participate in the proceedings of the Senate. legislatura. It's a choice between the insistence of numbers over the functioning of the legislative branch of government. Ayon sa mga profesor, kahit daw hindi pagdebatehan ang eleksyon noong June 3, ang ruling ng pinagtatalo ng Abilino versus Cuenco of 1994 ay nakatuon sa realidad ng politika sa bansa. At para sa mga profesor, ang realidad, may 12 senador ang dumalo sa plenaryo at nagtrabaho, Realidad. habang may 11 nagtago umano sa kanilang mandato. 12 nagtrabaho, 11 ang nagtago sa trabaho. Political decision umano ang gaganap na botohan at hindi naman daw pwedeng manatiling leader ang isang Senate President na sa 11 miyembro lang kumakapit at kabilang pa rito ang kanyang sarili. Muling Tindigan ng Malacanang na wala itong ibang kinikilalang liderato sa Senado, kundi ang paksyon ni Acting Senate President Win Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kung nais ng Gatchalian Block na humiling ng special session, makipag-ugnayan lamang sa kanila. Huwag na rin daw ipilit ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Ang Pilipinas daw, totoong leader ang kailangan at hindi mga opisyal na sarili lang o kaalyado ang pinagsisilbihan. Muli ring itinunto ng palasyo na hindi ito makikialam sa mataas na kapulungan dahil nirerespeto ni Pangulong Bongbong Marcos ng ehekutibo at lehislatura ay pantay na sangay ng gobyerno. Okay, ngayon, nakita natin
marami nang kumikilala sa liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay? So, anong proposal ngayon ni Yes. Senator Alan? Ano kaya yung Alamin natin, mga clear ha? alam na namin, attorney. Binalaan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian laban sa anya'y maaring paggagamit sa kanya ng Malacanang. Tignan mo ha? Wala itong kaibebidensya ha, pero manang-mana na kay Digong. dating Pangulo Duterte gumawa ng intriga. Diba? Sige. Sabi ni Cayetano, nakikita niyang maganda ang kinabukasan ni Gatchalian Bola, no? Sa akin ha? Take ko to. May disclaimer ako. Feeling ko, hinihikayat niya with his sweet talks si Senator Gatchalian to give in. Kaya ingat! na ayaw niyang mapunta lang sa wala at magamit lang siya ng tinawag niyang Gang of Four sa Senado at Diba? Kung magparatang siya, Gang of Four. Gang of Four. Tingnan yung mga kaklir ha. Relihiyoso pa to ha. Oo nga. Relihiyoso pa to. Pero kung paano siya mag-describe, paano siya mag-ad hominem, wagas. Diba? Gang of Four. Diyos ko po, Rudy. Alam mo naman pag gang, mga kaklir, medyo negative yan. Diba? Yun yung gusto niyan palitawin. Diba? Kahit sabihin natin, mga gang, pwedeng grupo lang. Pero, kung ilalarawan niya, Gang of Four, diba? Usually negative yan. Pag gang, diba? Although siyempre, in general, it's a group. Pero ang connotation niyan, mga kaklir, usually, in negative. Agree, attorney. Diba? Agree. Gangster. Tipong ganun. Diba? Although, magagamit mo yan, your group friends, or the whole gang is here, pero yung paggamit niya dito, hindi ganun. Diba? Gagamitin ng Gang of Four. See, negative na eh. Hindi friendly yung description niya. at ng palasyo. Kaya gamit lang siya ng tinawag niyang Gang of Four sa Senado at ng palasyo. Diba? So, ang gusto niya mangyari dito, mga kaklir, galitin yung tao. Distab? Can be. Na para ba nakikialam yung tao kaya nagkakagulo? Nakikialam ang Pangulo kaya nagkakagulo? When in fact, siya lahat ang utak nitong kaguluhan ito sa Senado. Yan gusto. Kaya sabi natin, i-analyze natin ha. Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang. So, okay. Huwag magpagamit sa Malacanang. So, in other words, umalis ka na dyan. Hayaan mo na lang siya. Hayaan mo na lang si Senator Alan ang manatiling Senate President. Kahit kitang-kita na niya na maraming sumusuporta na grupo, mga abogado, justices, mga deans, law professors, kay Senator Sherwin Gatchalian. See the point? Alam niyang may numero si Senator Sherwin. Siya wala. So, babaguhin niya yung naratibo para maingganyan niya. Maganda pang future mo. Huwag ka magpagamit. Sino bang gumagamit at sino papagamit? Sino ang kapit tuko? Sino ba ang nagpapagamit? Wala na. Hindi ka pa nagpapagamit sa mga Duterte? Tanong. Diba? Sino papagamit dito? Sariling desisyon yun. Kaya nga, bumaliktad si Senator at Chis Escudero kasi nababiolate na yung mga procedure dyan. Tama. Actually, Diba? mayroong Nababiolate yung may procedure. statement na si Chis. At ayaw niya yun. Kung daw tuloy-tuloy na lang, hindi na yung trabaho, mababiolate na yung konstitusyon. At dun sa mga kasamahan mo, kahit bibigyan ka ng high position, I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. Receive, don't grab. Sagot ni Gatchalian, wala namang nagpapagamit dahil consensus building niya ang nangyayari sa kanila ngayon sa bagong mayorya dahil wala namang monopolyo sa talino at galing. Pero sabi ni Cayetano, handa siyang kausapin si Senator Win para mailatag ang solusyon sa isyu ng liderato at hindi malagay sa kapahamakan si Senator Win. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Tingnan mo. Alam niyo kung ba't ko sinabing delikado tong offer ni Senator Alan Cayetano? Term sharing. Kasi sa offer niyang yan,
nandun pa rin yung paniniwala niya at ipupush niya na siya pa rin ang Senate President. Diba? Pag-usapan natin yung liderato. Actually, for me, mga ka-clear, sa akin to, wala na kayong dapat pag-usapan sa liderato. Dahil si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala. Nang So pala. ano pag-usapan nyo? Term sharing? Mga ka-clear. Nakipagkasundo ito ni Senator Alan Cayetano Kay Lord. dati Kay for Lord, term sharing. Lord Velasco. Pero di niya tinupad. Exactly. Okay, sige natin Pinadlock pa yung house. Bitag to mga ka-clear. Sa akin problem ni Cayetano will not honor term sharing deal, okay? There will be a problem. Di ba nagkaroon ng problema? May term sharing Pero ba't nagkaroon ng problema? There will be a problem in case House Speaker Alan Peter Cayetano fails to honor his term sharing agreement with Marinduque Representative Lord Alan Velasco. President Rodrigo Duterte has cautioned. The President made a statement even as he earlier refused to intervene in the House Speakership to term share deal. May deal Shout between out to Cayetano and Velasco, who are Sabi. both his allies. I was there when we agreed. Nandun siya. It was the three of us and I announced it after. He does not want to honor it. Tingnan nyo mga kalid, that's his problem. Tapos, mag-i-invite ka, makipag-usap kay Senator Sherwin Gatchalian, to make a deal, tapos hindi naman ikaw tumutupad. Ihahang mo lang, pabor sa'yo, hahang mo lang, di ka ulit magsisession, para hindi matagal. Alam mo, attorney, gusto niya kung sakali mang term sharing talaga, kung tama tayo ng hinala. Kasi kaninang umaga ko pa yan, kahapon ko pa yung hinala yun eh. Yung sabi niya, mag-usap tayo. Kasi merong sinabi si Marcoleta, imumungkahi ko na mag-term sharing na lang si Alan tsaka si Sherwin na maging Senate President. Term sharing imumungkahi ni Marcoleta. Nag-second demotion naman itong si Robin Hood. Sabi niya, agree ako dyan, Chair. Sabi naman ni Robin Hood, no? Agree ako dyan. Kaya nga tinatawag ko si Sherwin at P si Peter. Alak ng kamote. Alam na din ang plano. Kasi gaya din na ganun. Kasi wala nang plan. Wala na silang lusot. No? Lalo na malapit na yung impeachment. Ano ang gusto nyo? Si Alan P. talaga hawak sa impeachment? Hindi. No. It's a big no. Sa speakership, kahit hindi makapagtrabaho yung House of Representatives at that time, basta yun sa'yo, nakasilyado na ikaw pa rin yung speaker. Ang alerta, may new look na! Alerta, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe po, Mabsat. Ngayon ng pag-uusap kay Senator Sherwin Gatchalian, si Sherwin Gatchalian na po ang kinikilalang liderato. So, there's nothing to talk about. Diba? For me to, wala yung pag-uusapan kung liderato at liderato lang. Ang pag-uusapan nyo na lang, Senator Alan, makipag-cooperate ka Yes. sa bagong liderato. Tama. Pero kung pag-uusapan nyo kung sino sa inyo talaga ang leader, ay wala kayong pag-uusapan. Tapos na. Diba? Tanggal na sa posisyon si Senator Alan Cayetano. Agree. Decision na ito ng quorum majority. Diba? In good faith. Yun na. Imagine nyo. Sige nga, tell me, paano ka makikipag-usap sa tulad ng isang Senator Alan Cayetano kung siya mismo ay hindi gumagalang sa kanyang sariling salita? Agree. O word of honor. Ayan, sinabi ng Senator ni Tati Paulo. Usapang lalaki yan. Hindi tumutupad. Walang palabra de honor. So, anong point ng pakikipag-usap? Di ba bitag? Kasi sa akin, for me, mga kli, bakit siya bitag? Kasi pag nakipag-usap si Senator Sherwin patungkol sa power, ipupush si Senator Alan na siya yung SP. Na hindi na dapat pag-usapan. Kasi tapos na. Diba? Pag nakipag-usap ka dyan, parang binibigyan mo siya ng leverage na meron pa siyang power as SP. Diba? Wag na. So, bitag to. Kung hindi nyo kinakilala, wag yung kilalanin. Diba? Agree. Wag. Not even a small chance to talk about leadership. Wag. Bakit? Kasi ikaw na ang kinikilala, Senator Sherwin Gatchalian. Wala na siyang power. So ano pag-uusapan nyo? Ano sisettle nyo? Ano? Di ba? Anong ine-negotiate nyo? Wala.
Kaya natin ito sinabi na bitag. Bitag to. Kaya delikado. Kaya dapat mag-ingat si Senator Sherwin sa maaaring maging panukala itong si Senator Alan. Lalo na, baka i-push ng i-push, dahil mukhang mabait naman si Senator Sherwin, i-push na i-push yung kanyang pagiging SP. Wala na nga SP. Wala na siya sa posisyon. Diba mga clear? Tama, attorney. Okay. Agree. So, yun lang ha. Anyway, at tuloy tayo. Agay na una na niyang sinabi ni Gatchalian na handa niyang kausapin ng mga taga-Minoria ngayon. Sa panayam kay Oo. Deputy Senate Okay lang usapin nyo para magkaroon kayo ng pagkakasundo, but never talk about being the Senate President. Baka mabuli ka. President Franklin Drilon, muli siyang nanawagan kay Senator Cayetano na umatras na at hayaang ang Korte Suprema ang magpasya. Suhestyon naman ni dating Senate President Coco Pimentel magpatawag ng special session at pumasok ang lahat ng senador para malaman kung sino ang may numero at hayaang mga miyembro ng Senado ang mag-decide sino ang tatayong presiding officer. Sa issue naman ng pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing bukas kaugnay ng flood control scandal, sinabi ni Pimentel, desisyon ni Senator Erwin Tulfo kung mag-i-inhibit siya matapos siyang pangalanan ng 18 maleta boys bilang isa sa mga hinatiran umano ng mali-maletang pera noong 2024. Humingi naman ng sorry si Senator Tulfo sa publiko at sa mga kapwa senador sa kanyang mga naunang pahayag na pagpapaaresto, kukwelyuhan at bibit-bitin palabas ng hearing room ang sinumang senador na magtatangkang pigilan ang pagsasagawa niya ng Blue Ribbon hearing bukas June 8. Pag-amin ni Tulfo, mali ang mga binitiwan niyang salita. Actually, mga clear, pag may ginagawang crime, actually pwede mong pahuli. Kasi ito mga clear. Okay? Ito. Na-take up natin to. Diba? May usurpation of authority. Ganun din pala. Ito, kalalabas ng mga clear. Kailangan natin tinake up to. 2 nights ago, na pwedeng usurpation of authority. Ayan. Ngayon, naglabas sila ngayong kahapon. Na-take up na natin to sa isang video natin mga clear. Sabi ko, tingin ko, pwede. Usurpation of authority. Ito rin, no? Group of angry lawyers mulling to file usurpation of authority complaints versus Marcoleta and Pia Cayetano. A group of angry lawyers are mulling to file usurpation of authority complaints against Senators Pia Cayetano and Rodante Marcoleta for pushing a hearing at the Senate last Thursday contrary to the orders of the new leadership. Pwede pahuli. Totoo lang ha. Public interest lawyer, Attorney Dino de Leon, Attorney Dino de Leon, says he and other lawyers are preparing for the complaints. I am in the process of crafting together with several volunteer lawyers who we call our group as angry lawyers, hindi angry birds mga batang abogado na galit sa pambababoy sa ating sistema. Hindi ko kaya lahat ito mag-isa. Mahirap po mag-draft, mahirap pagandahin na pleading. May grupo kami who are creating complaints. Dino said complaints will be against those who were behind what he called a fake Blue Ribbon Committee hearing. Alright, mga Absat, sa mga bagong pasok dyan, baka nakakalimutan nyo mag-like and subscribe. Like and subscribe po tayo, mga Absat. Maraming salamat. Alright, pasok ulit, attorney. They are pretending they have authority of the Blue Ribbon Committee. He said they will only back down from the filing of the complaints if Cayetano Alid Block will be able to produce 31 bodies at the Plenary. Hindi ko po ito ipafile sa Senator Pia kung kaya nyong i-produce ang 31 bodies sa plenary. Tahimik na kami. Walang 13 11 na lang sila. Pero hanggat hindi na po-produce yung 31 bodies supporting Alan Cayetano and declaring chairperson of the Blue Ribbon Committee, support usurpation of authority ka. You cannot pretend to be the chair of the Blue Ribbon Committee. Yan. Okay mga ka-clear? So yun pinakita natin kaya sabi natin dapat pakikipag-usap mo ito ay ingatan. Kasi maaaring bitag ito. Kasi pag-usapan ay yung kanilang power, di para ka nakikipag-negotiate ng power mo na, siya wala ng power, tapos ninegotiate mo yung sarili mong power na ibinigay sa'yo. At inaprubahan ng maraming mga legal luminaries, legal experts, lahat, halos. So, ba't may compromise or i-negotiate yung power mo? Kaya medyo bitag to. Medyo bitag to. Okay mga clear, yun lang tayo Maraming salamat. Thank you so much Rudy Idel sa super sticker. Again maraming salamat. Sakura, Gura ko USA, Ray Francisco, Salamat, attorney. So talagang bitag talaga yung attorney, no? Kasi siyempre, hindi na pwedeng pag-usapan yan. Walang term sharing na mangyayari. Yung gusto niyang mangyari mag-usap sila. Nako po, may record na siya, no? Ginawa na yan kay Lord Velasco na talagang, actually, pinadlock talaga ni Alan Peter, no? Para hindi makapasok yung mga congressman. Pinadlock. Kinuha pa pati Mace.
Diyos ko po, Rudy. Mag-isa pa tayo kay attorney bago tayo mag-last topic. Second to the last topic, time upsat. Countdown muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Countdown ulit tayo.